This is the biggest iPhone I have reviewed! 11 inches! Also the biggest battery, 7,000 milliampere! But seriously, this is the biggest iPhone looking device I have ever reviewed. And it's not even the iPhone. It's the iTel. Sarap mag-ML with your iPhone bigness. 450 nits brightness at guys, 60 Hz na po siya. Kaya pala ang smooth niya sa likod. Yeah, boy. Matte finish. This is the iTel Vista Tab 30. Wala ng 29. The rest of... Ano sabihin, since you're watching Unbox Diaries. Ooh. Okay, so mag-unbox muna tayo. Ibabalik ko lang sa box para makita nyo kung paano ko siya in-unbox. A few moments later. Okay, so ito na po yung itsura niya. Guys, oh my God. Ito yung laman niya, may paper sa loob. Meron po siya SIM ejector pin and the USB Type-C cable at yung charger niya. Advance lang! Kahit si Apple, wala siyang ganito kalaking iPhone. Hanggang 6.7 inch lang siya. Ito, 11 inch agad, guys. Ito yung nire-request ng lahat ng mga Apple fans. Hindi binigay ni Apple sa kanila. Si iTel binigay sa inyo. Now, joking aside, well, hindi naman talaga siya iPhone. Yung camera module lang mukhang iPhone sa kanya. Pero it does look like the iPhone sa malayo, di ba? So, mayroon akong iPhone, malaki. And this thing really does look like that. Welcome mo yan si iTel A70 na malaki. Or si iTel P55 4G pala. Ayun. And what is this? Yung kanyang charging port ay nasa taas. Ito yung kanyang power button. Ito yung bagong design. Trendsetter. 4 na kanyang speakers. 1, 2, 3, 4. Meron pa sa ilalim mo. Taas to. Hindi kasi tablet siya. Hindi ko rin alam kung saan yung taas at baba ng tablet. Ayun. Medyo na disorient lang ako. Vista Tab AI designed by iTel nakalagay dyan. Well, ganda na talaga si iTel. Meron siyang awesome, A70, S for super, P for power. But seriously, they have to get their branding consistently kasi bye. Huwag kayo iiyak. But definitely iTel po lahat yan. iTel Vista Tab 30 po talaga yung kanyang model. And the back is very smooth naman siya, no? It's a nice feel, very smooth, very clean. Matte finish siya, so hindi po dumihin yung likod niya. And I just think na ang laking factor talaga nung camera module niya. Nakaka-iPhone talaga pagka sa malayo. Uy, iPhone ba? Malaki! It kind of makes you feel na meron kang napaka-mahal na device. Okay, ito na yung mga ports niya. Buttons and ports sa taas. Meron siya yung port na USB Type-C. And you even got the speakers right there sa taas. Sa right side, meron siyang power button, volume rocker. Sa ilalim niya, meron pa siyang microphone, SIM tray, na ganito yung kanyang itsura. Isang SIM tray dedicated at isang hybrid naman for micro SD and another SIM card. Yo, very bright ang display! Now the display is pretty nice. Very slim lane bezels, but not the slimmest I've seen. But for the price, grabe na to. Malaki ang kanyang size, 11 inches. 1080p pa display, but I don't think it's super high resolution. Sa nakita ko dito is parang saktuhan lang siya resolution. Siguro dahil malaki yung kanyang display. And I think for bigger displays, kailangan mo mas pataas na resolution, mga 2K resolution. Kaya po medyo, ayan po yung tsura niya. This one, 12 gigs of RAM pala to. Well, extended. Meron siya 128GB of internal storage. This is, in comparison to the competition, talagang matindi po siya. Now, overall, for the price, the display, everything is pretty impressive for the price. Hindi na siya malaki, very bright pa siya, and very functional. Kasi iba guys, even though sinasabi nila mura, minsan sobrang lag, minsan may sirang ganito. Ay, minsan design pa lang. Tingnan mo naman yan. Does that look like a 4.9 device to you? This one is so usable, has a much better processor, Unisoc T606 po to, which is yung gamit ni iTel P55 4G. Actually, for me, T606 is a really nice processor for most entry-level phones. The Antutu benchmark ay 230,000 points. Very impressive. Madalas kasi guys, mga nasa less than 100 kapag kagat yung presyo. Pretty okay na. But don't expect 90 FPS dito or 120. 60 Hz lang po siya. At times, medyo sluggish lang yung animation for my taste na yan. Pwede lang ayusin yung animation po, no? Kung yung sa software kasi to. I think it's the software. Pwede naman siya mas smooth tingnan eh. Now, obviously, this tab is for those na gusto talaga manood ng mga movies or mga palabas na malaki yung display. Na hindi nagbe-break ng bank. Of course, syempre, pag tablet, medyo pricey yung mga tablets ngayon, guys. No? Si iPad is 29,000 na, yung entry level. What? Kahit yung mga Android tablets, nako, nasa 17, 20,000. Saka makakarap ng tablet na ganito lang yung presyo. At ito na yung pinoprovide. Paano kung meron kang anak, gusto lang, di ba? Usong-uso sa mga bata, yung tablet. Mga baby,
Kasi nga, ang laki ng display, sobrang immersive para sa kanila at ang lakas ng kanyang sounds. Well, it's not iPad loud. It's actually just pretty okay. Pero, guys, that 4 speakers really does help. Meron pa siyang bass. It's very booming. Yung loud na siya saktuan lang for me. Now, I think magugustuhan to ng mga anak nyo, mga bata, even mga matatanda na hirap na magbasa. Para sa inyo po to. Sa social media, ang laki po ng text. Very readable. Pictures are just huge. Ganyan po kalaki mga pictures sa social media, kitang-kita po. Very readable po. Sa cellphone, kala nyo pang ilapit sa mukhang. Pero ito, kitang-kita siya at a distance. Pwede pa kayo mag-shared viewing dito ng kasama nyo sa bahay. Pa-download nga bro ng Viva Max. B-roll natin si Jay Manalo at si Angelica. Everything here is huge. So kapag meron nakita sa Viva Max ng malaki. Now in terms of performance, it is fast for what it provides. For the price. Yes, very smooth siya sa Facebook. Ang layo niya sa home screen. Look at this, very smooth po siya. See that? Yung transition? Very smooth for the price. Ang smooth po niya sa social media. Browsing, sobrang smooth niya. At guys, ang laki ng tulong ng kanya 4 plus 8 GB na RAM. Making opening of apps very seamless and very smooth. Sa Mobile Legends, very playable po siya. Ito po niya settings, high graphics, high refresh rate. And just like any Unisoc T606 phone, maning-mani lang po si Mobile Legends dito. Very playable po siya, very smooth po siya. Finally, ganito kamura, playable sa Mobile Legends sa ganitong tablet. Call of Duty naman ganun din. Very playable, finally, sa tablet na ganito kamura. Makakalaro ka na ng Call of Duty na ganito kalaking screen. Kasi sa itel Pad 1, hindi mo magagawa yan. Very laggy po siya. Sa itel Pad 1, mababa masyado yung kanyang RAM. That is why, for most games, kailangan mo at least 4 gigs of RAM. And I believe at least a Unisoc T606 processor to enjoy most games in the Play Store. Pwede naman siguro siya sa Genshin, kaya lang siguro medyo malag na. Kahit lowest graphics, medyo hindi ka siya mag-enjoy. Meron din siyang learning center dito for all you kids out there. May mga preloaded videos dito for mathematics, English, science. Pwede ka pa bumili ng grade. Kung anong grade ka? Grade 1 to 12. May pang Africa, may pang British, may pang Indonesia. Meron pa siyang AI voice assistant. Parang si ChatGPT. Meron siyang multi-screen collaboration. Pwede mag-file transfer from your phone to the tablet. Nice. Pwede rin siya pang opisina. Now for pictures, saktuhan lang po siya. The image quality is just okay lang. Alam ko marami dyan na medyo may edad na nag-picture with their tablet. So, by the way, yung kanyang camera, it is nasa side. Hindi po sa taas. So, yun. Tito shot. Yo. The Tito shot. Ito naman yung itsura ng kanyang video quality. Yes. Yan. Grabe, may pro mode pa dito. May pro mode, may panorama, may portrait mode pa. Kompleto. Pwede mag-panorama. Sheesh. Panorama. Guys, maganda mag-shoot ng panorama dito kasi nga pwede mo siyang i-landscape ng ganyan para makita lahat. Ito na talaga ang hinihintay ng lahat kasi nga kapag tablet medyo pricey, kapag masyado naman mura, hindi kaya mag-games. Masyado naglag, kulang sa RAM, but this one, it's got everything that you will ever need on a tablet na affordable. When I mean affordable, ang kanyang price ay SRP 5,799 pesos. Baka mas mababa pa sa piso. Comment piso kung gusto mas mababa. So yun guys, alam niyo na kung saan nahanapin to kung gusto mo ng discounted lang naman. Pero sa mall ay 5,799 daw siya. Subscribe na, follow, hit the bell icon so that you don't miss any of our great content. Sabihin sa inyo watching Unbox Diaries. Woohoo!